Nananawagan po ako si Rapi Tulfo. Sir, gusto ko na pong umuwi. Hindi ko na po kaya magtrabaho dito. Lalo lumala po ang aking sakit dito. Gusto ko na po makasama ang aking pamilya, sir. Tulungan niyo po ako. Yung pong anak ko, pumunta po dyan para po mangingi ng tulong. Sana po tulungan niyo po ako. Salamat po. Ma'am, magandang hapon po sa inyo, no? Gaano na po katagal sa Saudi Arabia etong si Sir Hermes? Kaka 1 year niya lang po nung December po. Okay. So, mahigit na, no? Mahigit Yes isang po. taon. 1 year and 2 months. Yes. Lumalabas itong si Sir Hermes Elardo. And I suppose, nung lumabas po yan, hindi naman natin pinapayagan, si Sir Elardo noon ay may medical clearance. He was fit to work, no? Yes. Tama. Pero ma'am, kailan pa po nagsimula itong mga sakit ni Sir Hermes? Nalaman lang po namin yung sakit niya nung nagpa-medical po siya sa agency. Okay. Doon po namin nalaman na may sakit po pala siya. Ano yung sakit po niya? Hypertension, diabetes, hyperlipidemia po. Yun po yung sa ugat niya po sa puso. Bali po yung dugo nun po, hindi po dumadaloy ng maayos. Kaya po yung heartbeat niya po, minsan hihinto, babagal, bibilis, ganun Ibig po. sabihin, seryoso pala itong karamdaman ni Sir Hermes Yes po. Elardo. Well, number one, I don't know what happened, no? Kung paano siya napalipad. Anong hocus-pocus kaya ang nangyari po dyan? Yes po. Okay, pero ma'am, kasi kanina no, nakikita naman namin yung kondisyon ng inyong tatay. Hindi lang niya kasi naibigay in detail no kung ano na yung mga nagiging karanasan niya doon, ano yung effect sa kanya. Although nabanggit niya na parang nahihirapan siya, hindi na siya makapagtrabaho. Alam niyo po ba yung ano yun, hindi na siya nakakabangon pa naman siya, di ba? Opo, yes po, nakakapasok naman po siya nung December. Pero netong January po, yun na po, doon na po na nasa work po siya noon, naka-duty po. Tapos doon po niya naramdaman yung hilo, hirap po sa paghinga. So, ang ginawa po niya, pumunta po siya sa clinic. Doon na po siya nagpa-check up po kasi gano'n na po yung nararamdaman niya. Tapos po, sabi po ng doktor po ata doon or nurse na idedextrose po yung gamot para mas mabilis po yung effect po sa katawan niya. Okay. Doon na po nag-start yun, sir, na dumalas po yung absent niya. Tapos po, nung pumasok po siya, iningan po siya ng medical certificate ng company. Ang sinasabi po ninyo sa amin, nakaka-apekto na no doon Yes sa po. trabaho po Hindi niya. na niya po Kasi kaya. ikaw ba naman mahirapang huminga? Yes po. Nahihilo-hilo ka. Si Sir Hermes is a machine operator. Yes po. Okay, Minsan dapat po, focus siya sa work, alerto siya. Pero kung may iniinda siyang ganyang sakit, gaya na nga ng nabanggit po niya kanina, nahihirapan na siya. Yes po. Magtrabaho. Nahirapan na po siya. Sir Hermes Elardo, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, sir. Sabi po ninyo kanina, gusto nyo na pong bumalik sa Pilipinas. Opo. Okay. Sir, ngayon Gusto ko na po, pong umuwi, sir. ngayon po sir, kamusta po ang karamdaman nila? Iba po yung pakiramdam ko, sir, eh. Nalala ako nang hihina dito, sir, kasi hindi na ako makapagtrabaho, eh. Simula nung January 26 po. Mahigit 2 linggo na kayo na nakatenga, kumbaga. Yes po. Alam po ba ng agency ninyo ito, Sir Hermes? Opo, nung minisage ko po sila nung January 26, hindi naman po nag-reply. Mga ilang araw po, saka po nag-message sa akin. Okay. At ano po yung action na ginawa ng inyong agency? Wala po. Kakausapin daw po nila po yung yung management ng company ko. Okay. Hanggang Kakausapin. ngayon, Pero hanggang ngayon, wala opo, pa rin hanggang nangyayari. ngayon, opo, sir. Nangingi po ako sa kanila ng tulong, sir, na kasi nga yung sahod ko na hold po. Wala na po akong pambili ng gamot na maintenance ko. Tapos po, hanggang ngayon po, hindi pa rin binigay nila yung sinasabi nila na pambili ng gamot saka pang medical ko. Hanggang ngayon po, puro lang sila update po. Puro lang sila, wait nyo lang, yung tatawag sa inyo dyan. In other words, Sir Hermes, wala kayong nakikitang konkretong progress aksyon. po sa Parang ikaw ay naghihintay na, pero given your condition, parang ang tagal-tagal. Tagal po, Diba? sobra. Kung 2 weeks nasa ibang bansa ka, wala kang magawa. Hirap na hirap kang huminga, nahihilo ka, nanghihina. Yes po. That feels like forever siguro dito kay Sir Hermes. Nabanggit kanina ng inyong anak na nandito pa kayo sa Pilipinas, parang nakita na no yung ganyang karamdaman.
if merong mga ganyan, no, na mga medical conditions, apektado yung inyong clearance, Yes po. fit to travel, Opo. kumbaga, medical clearance. Ano pong nangyari doon, Sir Hermes? Kayo ba pinag-execute ng mga waiver? Ganun ba? Wala po, attorney. Yung unang medical ko po sa agency na yon, bagsak na po ako doon pa lang sa ECG. Bagsak na yung mga resulta mo, pero ipinilit pa rin. Ganun, ganun lumalabas. Yes po. Oo, 3 beses po ako. Yung pangalawang medical, cardio treadmill yung inano sa akin. Doon po, parang nawalan ako ng malay. Oh, Yung putol-putol yung hininga ko, sir. Tapos, ang lumabas doon sa amperahe ng ng treadmill test, parang putol-putol din. Yung hininga ko, parang mawawalan ako ng malay. Pero naka-recover ba ako noon? okay. Ganito ha. Ayaw na ako doon, sir. Ayaw na ako noon, sir. Kaso, pinilit pa rin ako ng agency. Pinilit. 3 beses. Pangatlo po, treadmill pa rin po. Cardio treadmill pa rin po. Ganun po, hindi pa yung pangatlo, pinasana nila ako. Kinausap ako ng doktor doon sa pinagmedikalan ko na kailangan daw po, yung niresita niyang gamot, maintenance ko yun hanggang sa makapunta ako rito sa Saudi. Pero umayaw na po ako noon. Pinilit lang ako nila. Alam nyo, yung ganyan, bawal yan. Okay? Yes po. Hindi dapat Opo. binabalewala yung mga ganyan. Kasi this is a serious condition. Kung sa treadmill test pa nga lang, mawawalan ka na ng malay, dapat it serve as a warning sa kanila na teka lang, no, baka mabuti, gamutin muna natin, tignan natin, no, may ibalik man lang si Sir Hermes sana sa mabuting kondisyon. Okay? Hindi naman natin sinasabi na wag nang paliparin, pero hintayin muna sana na maayos lahat ng kondisyon niya. Kayo po ba, Sir Hermes, binigyan man lang kayo ng medical attention, pinagamot, bago kayo pinalipad? Binigyan po ako ng doktor, yung resita po, na i-take ko yan everyday. Kahit nandito na ako, pagdating ko sa Saudi, magpapacheck up pa rin ako sa Saudi doktor, mga Saudi hospital Okay. dito. Well, the mere fact na i-refer ka ulit for monitoring, medical check-ups, mga ganyan, ibig sabihin, hindi ka pa talaga fully recovered. Hindi pa perfect Opo. ang kondisyon ni Sir Hermes at that time. Dapat nung time po na pinaalis po nila yung papa ko, alam nila po na mangyayari to. Hindi na po sana nila pinilit na makalis. Okay. So Sir Hermes, no, wala pa pong ibinigay sa inyo na petsa kung kailan kayo maibabalik dito sa Pilipinas. Wala pa po, sir, kasi ang ng company, kailangan ko ng doktor, yung medical certificate na unfit to work ako. Hindi po ako makakuha. 2 beses na po ako nag-try sa ibang doktor. Hindi ako binigyan na ng unfit to work. Alam mo, ang dating sa akin parang hindi ka ginagawang priority dyan, Sir Hermes. Opo. Kung ikaw may malubhang karamdaman, baka inihintay nila na mas lumubha pa bago kanila aksyonan. Hindi pwede sa atin yan. Actually, we are trying to contact itong agency po ninyo, pero wala, no, hanggang ngayon. Pati tayo dito, no, tutulungan na sana namin para aksyonan, parang nararanasan din pala namin yung nararanasan po ninyo, Sir Hermes. Ito, no, nagbigay ng explanation yung inyong agency. Ang sabi, naghihintay raw sila ng follow-up sa OWA. Aba, Yun po naghihintay lagi ng nila follow-up sa sinasabi. OWA. So parang pinapasa pa sa OWA itong Yes po. obligasyon. Attorney Sherilyn Malonzo, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Attorney JB. Isang OFW po natin, si Sir Hermes Elardo, ang nasa Riyadh, Saudi Arabia. Masama po, no, yung kanyang kalagayan ngayon, nahihilo, nanghihina, nahihirapan huminga. Kinausap na rin naman daw niya yung agency. Hanggang ngayon, wala pa ring action. In fact, kakarating lang sa akin, ang sabi daw is, naghihintay raw po ng follow-up mula sa inyo. Tama ba yun? Kailangan pang i-follow up para aksyonan. Ano pong masasabi natin dito, Attorney Sherry? Actually, hindi po tama yun. In fact, hindi rin sila sumasagot sa amin, no? Siyempre po, kinokontakt din natin yung Philippine Recruitment Agency and then our welfare officer. But ang good thing po is that, total lang din naman po sa orders and we can confirm po. In fact, nakausap na po siya ng ating from OWA Riyadh po, ng ating mga
mga official from OWA yun. At ito po ay on top na rin po rito si Welfare Officer Sergio Borchetta Jr. ng OWA yan. At ang advice po sa kanya, Ernest, diba, pa-confirm ha, na siya po ay nakausap na, binigyan po siya ng legal advice. Kasi po itong employer niya, Attorney JB, Yes po. ay nagmamatigas. So ang gusto is medical certificate stating na siya ay unfit to work na. So pero kung tinignan kasi namin yung records din namin, and then kinausap na rin po ito ng ating MWO, tinawagan na yung kanyang employer. At ang solusyon na lang po na ibibigay po ng OWA at ng MWO is si Ernest po i-assist mismo po ng medical team ng MWO to ensure po na ito, kumbaga credible yung magiging result. Now, kung assessment po at hindi pa rin po siya makakuha, no, ang i-workout natin at all JD ay mapauwi na siya. Basta ang importante po, i-clear siya ng airline. At kung kailangan niya po, kulang po siya sa mga para sa medical expenses siya, kasi sa Attorney JB, covered pa siya ng medical insurance. Yes, Kasi yes. diba meron tayong mandatory insurance for OFW. Yes po. Kaya dapat ito ay sinasagot ng kanyang employer at ng kanyang agency. Pero in case po na itong mga ito nagpapabaya, at dapat merong necessary administrative sanction pag mga ganyang pabaya po, no? Yes po. Ang ating MWO po, ang ating OWA Riyadh po ay nakaalalay po sa kanya at in fact nag-usap na po sila. At kami mismo po meron naman po tayong action fund na pwede naman po natin siyang i-assist para po to ensure po. Unang-una po kasi ang pinaka-importante, Attorney JB, yung kanyang medical condition. Yes po, opo. While at ang gusto nga po namin, ang instruction po ng aming welfare officer sa Riyadh is dalhin po siya doon, no? Pumunta siya sa MWO and then para doon po ay ma-monitor po siya kasi meron naman po tayong medical team po doon sa shelter mismo, no? Na doon muna siya habang wino-work out natin yung kanyang exit visa po. Okay. Kung ayaw pa rin po siya bigyan, of course, ito po kasi ang labanan na po is sa Ministry of Labor eh. So, pero importante, Attorney JD, ay makup-kup siya ng ating shelter doon. Ayun. Ang party list na masasandalan. AXIS! Sir Hermes, no, you can confirm na they reach out to you na, they are already working on your case, so paparating na po sa inyo yung tulong. Sir Hermes? Opo, sir. Imo-monitor po namin, no, yung sitwasyon po ni Sir Hermes. Pero sir, we are considering your case urgent. Hindi po kami, hindi namin papatagalin itong kaso po ninyo. Ang objective po namin dito ay maibalik kayo sa Pilipinas sa pinakamabilis na panahon. Bago pa pala siya palipar rin, bumagsak na siya sa kanyang medical test. So, anong nangyari kaya dito? No? Ano po yung, di ba, bawal po yun, Attorney Sherry? Yes po, bawal po yun. Dapat po hindi na po siya pinalis. Kasi po, if anything happens to him, no, pananagutan din po ng agency. Kung mapatunayan po at mapapahamak din po, pati po yung doktor na nag-clear sa kanya. Kaya po, ang ini-encourage ko po si Sir Hermes, pag uwi niyo po ng Pilipinas, no, mag-file po kayo ng complaint mismo sa BMW. Kasi kailangan din po yung kanyang salaysay Attorney Yes. JB, no? Yes Kung po. sa clinic and other details po, Attorney JB. Opo, no? So, Attorney Sherry, maraming salamat po, no, doon sa ating natulungan na naman na ating OFW, pero kami po ay umaasa po, no, na sana si Sir Hermes mabigyan na ng travel clearance, unfit siya to work. No? Hinang-hina na siya eh. Yeah, yes po, Attorney JB, don't worry po. Meron din tayong mga legal counsel doon. Para Ayan. kung mapunta po tayo sa Ministry of Labor, meron pong magtatanggol ng karapatan niya and we will ensure po na makaka-uwi po siya. Thank you very much, Attorney Malonzo. Welcome po, Ma'am Shari. Makakauwi ka na. Makakauwi ka na po. Huwag ka na mag-alala dyan. Huwag ka na ma-stress. Kasi po, lately po kasi, pag magka-video call po kami, hindi na po namin siya nakakausap ng maayos. Lagi na lang po siyang nakatulala. Lagi pong... Hindi na po namin talaga siya makausap totally. Hindi na po talaga siya nagsasalita. Sa sobrang depressed po niya, di na po namin alam yung gagawin namin. Yung mama ko po, di na po makatulog tuwing gabi. Lagi na lang po umiiyak. So ako po na anak, hindi ko po sila matiis. Kaya po lumapit po talaga ako dito.
Kasi para ma-actionan na po. Kasi agency po, wala po talagang ginawa na action sa papa ko. Lagi nilang sasabihin na tutulungan nila. Hindi po ako nakakatanggap ng assurance na kaya nilang tulungan yung papa ko. Kaya nagbakasakali po ako dito. Baka dito ma-actionan na si papa. Kasi pag hindi po talaga ako gumalaw, baka ano po mangyari sa papa ko dun sa ibang bansa. Kami nga po dito sa Pilipinas na i-stress na. Siya pa kayang mag-isa lang doon. Pero yun lagi kong iniisip. Kaya na-stress po ako kahit bawal po sa akin. Hindi ko po mapigilan. Kaya lumapit po talaga ako dito. Salamat na pumunta ka dyan kahit na buntis ka. Makakauwi na rin ako. Salamat. Salamat po sa lahat ng staff ng Rapid Tulpo Action po. Salamat po sa inyo lahat. Salamat po. Rapid Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patano. Ano sir ang nararamdaman natin ngayon at kasama nyo na po yung anak nyo, pati po pala yung apo nyo nandito din. Nagpapasalamat po ako, nakauwi ako ng maayos. Tsaka dito ko na lang pagpatuloy yung paggagamot ko sa sarili ko. Yung health nyo po, natugunan po ba yung pangangailangan ninyo? Kasi nasabi nyo po, meron kayong condition sa puso. Na ano naman po, na pa-check up po ako ng DMW sa ano. Tapos doon ako nakakuha ng unfit to work. Tutulungan po kayo ni Idol Rafi upang magsampa ng administratibong kaso laban dito sa inyong agency. Kayo po ba ay willing pa magsampa ng kaso sa kanila? Opo ma'am, kasi hindi naman nila inano yung ano ko yung tugon ko nung nandun ako nagkasakit na ako eh. Tsaka yung pinilit nila ako na makaalis, doon ko sila po kakasuhan. Ngayon nandito na si Father, ano po yung nararamdaman niyo? Sobrang saya, ma'am. Nakauwi na po si Papa. Yun po, maraming salamat po sa Rapid Tulpo and Action. Lalo na po kayo sa Rapid. Maraming salamat po sa tulong niyo, ma'am. Kundi po dahil sa inyo, hindi po makakauwi yung Papa ko. Sir, sana po pagpalain pa kayo ng Diyos para marami pa po kayong matulungan na katulad ko na isang OFW na nagkasakit sa ibang bansa. Sasamahan din po namin kayo sa tanggapan po ng OWA upang maiabot sa inyo yung additional na financial na tulong upang makapagsimula ulit dito sa Pinas. Aside doon, sasamahan din po namin kayo sa Department of Migrant Workers para naman po masampahan na ng kasong administratibo itong inyong agency. Salamat, Idol Rafi. Salamat sa'yo, Idol Rapid Tulpo. Ika'y sandalat ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rapid Tulpo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng hustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkainggitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takbuhan ng mga inaabuso. Pakasarap na merong tulad mong aming takbuhan upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan. Wala nang mga